Marahil napanood nyo na din to, netizens. Ayan, makikita nyo sa video na habang nire-repair or papalitan siguro yung gulong niya or i-vulcanize ay natutungkab yung pinakapintura ng mugs. Napakasakit niya, lalo-lalo na kung bago yung motorsiklo mo. Kaya naman tuturuan ko kayo ngayong araw kung ano yung diskarte para maiwasan natin yan at hindi mangyari sa inyo. Ang pinakamaganda iregalo sa mga motorsiklo natin na kumpanya natin sa araw-araw ay ang new set of tires. So ngayong araw, papalitan natin ng gulong itong ating si JJ, yung NMAX 155 ko, para makita niyo yung diskarte na hindi mangyari sa inyo yung nasa video na nakita nyo sa unahan. So papalitan natin siya ngayon ng new set of Zeneos tires dahil napakinabangan na natin ng husto yung ating gulong nung nakaraan. Kaya naman humanap tayo ngayon ng vulcanizing shop na merong machine. Yun yung magpapalit dito sa mga gulong natin. Kapag kasi yung mga mano-mano na sinusungkit, doon nagagasgasan yung mugs natin. Ayaw natin mangyari yan kasi bagong-bago yung motorsiklo mo, kaya naman ingat na ingat ka sa mugs, tapos matutungkab or matutuklap yung mga pintura. So dahil naghanap tayo ng merong machine, ito, maiiwasan natin na matungkab yung pintura. So, by the way, netizens, ang ginagamit natin gulong ngayon, ang pinalit natin na gulong ay Zeneos tires. Ito yung pinagkakatiwala nating gulong na quality, talagang tumatagal at makapit kahit na basa yung lugar or maalikabok. Ngayon, marahil na sabihin nyo yung nasa video ay nagpa-vulcanize. Let's say, for example, napako yung kanilang gulong or nabutas, malambot, kaya sila nagpa-vulcanize. Para maiwasan natin na kakailanganin pa natin magpa-vulcanize ng gulong, ay naglalagay tayo ng Extreme 1 na tire sealant para maiwasan natin na magpa-vulcanize tuwing makakasagasa tayo ng pako or mabubutas yung gulong natin, ay maglalagay tayo ng tire sealant. For our motorcycle, ang pinagkakatiwala nating tire sealant ay Extreme 1 tire sealant. So, mangyayari, pagka nabutas yan at tinanggal mo na yung pako, ay masiseal automatic yung butas na yon. Mas less yung probability na kakailanganin natin magpa-vulcanize. Siyempre, kapag inabutan tayo sa mga medyo liblib na lugar, hindi naman natin alam kung yung vulcanizing shop doon ay may machine. At naranasan ko na yan personally nung umakyat ako ng Marilaki. Na flat yung gulong ko, walang vulcanizing shop na may machine. Siyempre, kung ano yung pinakamalapit, dahil emergency nga, doon ako nagpa-vulcanize. At doon na nga natungkab yung mga pintura ng mugs ko. At ang pangit na niyan tignan. So, sa ganitong paraan, maiiwasan natin na matungkab yung pintura ng ating mugs. At madala siya sa kung saan-saan na vulcanizing shop na lang na babara-barain yung mugs natin. At pinakamasama kasi dyan, pagka medyo namali yung kanilang pagtatanggal ng gulong, ay may chance din na mabengkong yung mugs natin or ma-deform. So last time nga netizens ay kinabitan natin yung aking NMAX si JJ ng Motowolf na cellphone holder. And kagaya ng sinabi ko sa inyo, napakahalaga niya, lalo-lalo na kapag gumagamit tayo ng maps or ways kapag bumabiyahe tayo ng malayo at di natin alam yung pupuntahan natin. Dahil sinabi ko sa inyo na pwede siya sa kahit anong klase ng motorsiklo, ay kakabitan natin ngayon ng cellphone holder. Itong aking big bike na Invictus 400RR. So ito siya netizens, side mirror type din yung aking binili. Madaming imitation na ang Motowolf. So mas maganda na ma-ensure natin yung quality at legit na Motowolf yung mabili natin. So papapakita ko sa inyo kung paano ko to maikakabit ngayon sa big bike ko. Side mirror type to. Kung makikita nyo, di ba, side mirror ng big bike, kakaiba siya. Ayan, no? Kaiba siya. Hindi siya yung kagaya ng sa mga scooter, sa mga underbone. So tara, kabit natin. So yan netizens, kung makikita ninyo, napaka-easy lang niyang ikabit dito sa ating big bike. Hindi natin siya directly kinabit dun sa pinaka-side mirror neto kasi iba nga yung side mirror niya. Mas safe kung dito mo siya ikakabit sa pinaka-handlebar. Actually, may dalawang type netong Motowolf na cellphone holder. Isa is clamp type, pero itong kinakabit ko is yung side mirror type. At kung makikita ninyo, kayang-kaya nyo siyang i-DIY at napakadali lang niyang ikabit. At ngayon ay pwedeng-pwede nyo na ikabit ang inyong smartphone dito. Tapos higpitan nyo lang siya na ganyan para mag-secure siya into place. Ayan. Tapos hindi na siya gumagalaw. Ayan, no. Sobrang secure na niyan. Kapag ka nakalak na yan, hihigpitan mo lang siya dito. Bali, diroskas lang yan. Ayan, no. Tapos kung makikita ninyo, nasa loob at secure na yung inyong smartphone. Ngayon, pwede ka nang mag-navigate kung saan mo gustong pumunta. Wala na kahirap-hirap yung travel natin. Kahit di mo kabisado yung lugar, pwede ka nang mag-maps. Kitang-kita mo siya while driving. At saka super secured yan. Ayan, no. Hindi siya basta-basta mananakaw kahit nasa stoplight ka.
So yun, netizens, ganito yung itsura niya kapag ka nagda-drive na ako. So syempre, nakatingin ako sa kalsada, tapos from time to time, pwede akong tumingin dito sa aking smartphone para makita ko kung nasaan na ako at direction ng pupuntahan ko. Kitang-kita siya at saka hindi rin nahaharangan yung aking pinaka-meter panel kung may kailangan akong tingnan doon na information. So super secured na siya at napaka-useful. Sa mga gustong magkabit nito sa kanilang mga sports bike at kahit anong klase ng motorsiklo, kagaya nung last time, kinabit natin siya sa NMAX. At yan na nga, netizens, new set of tires na nga si JJ yung ating NMAX for 2024. Ready na tayo sa mga rides. Kaya kayo, netizens, make sure na yan ang iregalo nyo sa motorsiklo ninyo. And I always recommend Zeneos tires for our motorcycle. So ngayon, fresh na ulit yung motor natin. Pwede na tayong bumiyahe ng bumiyahe for 2024. Yun lang, netizens. Kung may natutunan kayo, tagusan yung video na to. Don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pang mga ibang content na gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. Again, this is Ned Riano. Always keep it cool and ride safe always.